Malabo nang umusad sa Senado ang nilulutong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Ayon kay Estrada, 2 linggo na lamang ay mag-a-adjourn na ang Kongreso at ang balik ay sa susunod na taon na. Duda naman ng senador na maaari silang magkasa ng isang special session para makapagsagawa ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Batay kasi sa konstitusyon, ang Pangulo ang nagpapatawag ng special session ng Kongreso. Ilang time? Ilang time? Hindi na. So bakit? We will adjourn on December 18. We will resume on January 13. We will adjourn again February, first week of February. The Senate special President session? has instructed us not to talk. The previous statement before na I am against any impeachment cases. That's it. It will divide our country furthermore. Diba? What happened to when my father was impeached? When my father was impeached, gumanda ba buhay ng Pilipino? Kaya naman, kung natanggal yung matandang Marcos, gumanda ba? Lalo na, worsen. Sinabi naman ni Senator J.V. Ejercito, hihintay na lamang nila sa Senado kung anong kahihinatnan ng impeachment nito sa Kamara. Ngunit kung may solusyon pa niya para mahintong ingay sa politika, ay sana magawa pa ito lalo't hindi nakatutulong sa bansang political instability. Hindi naman sigurado si Ejercito kung may sapat pang oras ang Kongreso ukol sa nilulutong impeachment, lalo na't magkakaroon ng mga mambabatas na Christmas break at sa susunod na taon na ang kanilang sesyon. Natutuwa po tayo kay Marcoleta dahil willing daw po siya na maging abogado ng ating VP Sara. Okay, si Marcoleta po ay willing na maging abogado. Maraming salamat po, Senator Marcoleta. Alam nyo, maraming binunyag dun sa speech niya dyan sa may sumama. Caravan niya tayo ng mga caravan ng PDP candidates, no? O, hindi ko alam kung anong caravan yun. Okay. Kaya po nawawalan daw ng panahon ang Quadcom o yung etong Kongreso. Kasi sinusulong niya yung isa sa sinusulong ni Marcoleta yung mapababa yung kuryente natin. Pero hindi po nasasalang yung mga panukalang batas para sa mamamayang Pilipino dahil po dyan sa busy yung Quadcom saka uusig sa mga Duterte. O tignan nyo po. Meron po sila dyan sa Quadcom. Meron sa Quadcom na paulit-ulit nilang iniimbitahan. Tignan nyo sila, yung maganda ng pangalan nun. Yung kasama ni Mayor Alice Go. May isa pa siyang batang kasama, yung maganda. Paulit-ulit po nila yun. Kahit alam naman natin na hindi po yan yung mastermind, hindi po yan yung, di ba? Gustong-gusto nila pabalik-balik. Tapos nakakulong ba yun Nakakulong pa ba yung mga yun? Sino ba yung maganda na yun? Si Cassandra Ong. Kasi Ong. Paulit-ulit kahit yun lang naman. Paano ka napunta pa? Kung ano-ano lang. Sa tingin nyo ba mastermind yun? O, sino pong may mga drawing pa sila? Laging nasa taas si Digong. Yan si Garma, ilang beses ding umattend dyan. Marami silang pabalik-balik na pina-attend . Tapos, kaya nga sabi rito, di ba, ang pangunahin ninyong tinutumbok Duterte. Pero bakit hindi nyo nag-announce na po si Barbers . Hindi na po nila pababalikin si Pangulong Duterte. Kahit ituloy pa yung Quadcom, hindi na po nila pababalikin. Bakit yung iba pabalik-balik? Bakit si Tatay Digong? Ito, sabi nga nito ni Almel, not invited, hindi ba si PRRD ang main character ng drug war? Sino invited? Si Trililing na nagpatunayang nagrepresenta ng fake bank accounts, fake witnesses at evidence? Bakit hindi nyo lang tigilan niya? Correct.
Si Duterte yung pinupunta riyan yun na pinaka main character ng drug war eh. Bakit minsan nyo lang tinawag? Siyempre, simple lang po yan. No? Alam nyo po kung bakit? Napahiya sila eh. Nung pinatawag nila si Duterte, pinagmukha po silang mahihinang nilalang ni Duterte. O, yan pa isa. Lalo pa sumikat si Duterte. O, tapos nakita po yung mga na sila pala ay ano no, mga walang alam sa batas. Meski po yung nagdudunong-dunungan na si Luistro na ipakita po bakit pa nila uulitin? Bakit pa sila? Para mapahiya ulit sila? Yun lang naman yun. Before Duterte umattend sa Quadcom, dami nila, no? Parang masamang tao si Duterte. Isang attend lang ni Duterte. Meron pa ba silang nasasabi na si Duterte ang ano? Hindi na. Hindi na nila matukoy. Yung ugnay-ugnayan kay Duterte ng lahat. Hindi nila eh. Wala silang makita eh. O kaya hindi nila padadaluhin muli. Tama si Marcoleta. Masyadong naging busy yung Kongreso, nakalimutan yung tunay na trabaho. Ang tunay na trabaho ng Kongreso, gumawa ng batas para maibsan yung paghihirap ng tao. Katulad niyang kuryente. May mga panukalang batas pala si Marcoleta para mapababa yung singil sa kuryente. Hindi maasikaso dahil busy sa Quadcom lahat. Nakakahiya. Yun na lang ang pinagkabalahan nyo. Hindi naman mapapakulong si Duterte. Kasi pinapipirma nila ng waiver, pinaano nila. Putya, nung sinabi ni Duterte na pumirma tayong lahat, walang gustong pumirma. Ano yung gusto nyo? Kita niyo yung gusto nila. Pinakita ni Duterte kung anong uri ng mga congressman to. Pumirma ka ng waiver, pero hindi kami magpipirma ng waiver. Kahit na kailan. Correct, wala sila napatunayan. Binuweltahan pa nga sila ni Duterte. Ano sabi ni Duterte? Michael Yang kayo ng Michael Yang. Putya, wala palang kaso si Michael Yang. Parmali, Michael Yang. Droga, Michael Yang. Anong tawag doon? Yung Pogo, Michael Yang. Puta, kala mo si Michael Yang, yung daig pa yung godfather doon sa pelikula ni Al Pacino. Lahat nakasawsaw si Michael Yang. Tanungin nyo kung may kaso si Michael Yang. Wala pala ni isang kaso si Michael Yang. Anong ginagawa nyo? Pinoproject nyo lang si Michael Yang na pinakamasamang tao sa buong Pilipinas, pero wala palang kaso ni isa? Ano yun? Akala ko talaga kasi mula Parmali, Michael Yang. Pogo, Michael Yang. Droga, Michael Yang. Tapos, yun ang kaugnayan ni Duterte sa lahat. Si Michael Yang kasi naging economic advisor niya. Akala ko wanted si Michael Yang. Hindi nga, pero biro. Akala ko nagtatago, wanted. Yung pala walang kaso. Sabi ni Duterte, ni Tatay Digong, paikot-ikot lang sa Davao, hindi nyo kasuhan. Ano ba? Bakit nga? Yun nga ang tanong. Bakit wala palang kaso? Hindi ko po alam. Nagtatago? Hindi po nagtatago, sabi ni Tatay Digong. Hindi po nagtatago. Wala pong kaso. Wala po silang nakasampang kaso. Lagi lang siyang kasama sa Matrix. Alam niyo yun? Lagi lang po siyang kasama sa Matrix. Sinabi po ni Tatay Digong, ba't hindi nila kasuhan kung merong ikakaso sila? Uwian agad. Konting ulan, uwi.
Kaya ba nawala ng tao, umuwi na dahil umulan? Iba po, hindi nyo naintindihan yung sampina eh. Si Duterte nga may sampina eh. Yung sinasabi ko po, kaso. Si Pangulong Duterte may sampina, si VP Sara may sampina. Ang sinasabi ko ay wala pala, imbitasyon pala kay ano. Ang unawaan niyo po yung sinasabi ko, wala palang kaso. Nagulat po ako, sabi ko, nagulat ako eh. Ganun po talaga kami yung vloggers. Siyempre, kinakailangan maging maingat tayong mga vloggers, no? Tinatanong nga kung matutuloy ba. Mukhang matutuloy naman. Wala rin naman problema doon kasi hanap buhay namin 'to eh. Ito nga sinasabi ko eh. Yan po yung race para po kami yung mga, 'di ba, may mga delikadong hanap buhay. Halimbawa, piloto. Araw-araw ka pwede mag-crash yung eroplano eh. O yung mga umaakyat sa mga building. Dito po sa BGC, meron dito yung mga naglilinis ng mga salamin. Delikado yung mga trabaho na yun. Yan po, parte po yan ng ano. Parte po yan ng aming... hindi ko kilala kasi si Michael Yang eh. Before po kasi tong Quadcom, ini-involve na siya sa lahat. Tapos nung narinig ko nagsasalita si Tatay Digo, talaga walang kaso yan. Okay. Yung sinasabing pinagkikitaan namin yung nagrarally, di ba? Pupunta kami ron, mataas ang views. O bakit? Di magbabad din kayo diyan, yung mga Marcos loyalist vloggers. Bakit ayaw nyo magbabad? Wala rin yata nanonood sa kanila. Ngayon alam nyo na konti na lang talaga kayo. Bakit marami nanonood kahit yung mga hindi sikat na vlogger ng Duterte? Marami na sumikat na vlogger ng Duterte dahil dyan sa rally. Okay, punta po tayo rito. Isa pa pong sinabi ni binanatan niya po yung mga pinapipirma na unity. Ang bilis nila magsalita na unity, no? Martin Romualdez, asikasuhin natin yung unity, BBM unity. Binara sila ng Marcoleta eh. Simple lang sinabi ni Marcoleta. Banggit kayo ng banggit, promote kayo ng promote na unity. Paano magkakaroon ng unity? Ini-impeach nyo yung Vice President. Correct. Ang unity na campaign promise mo, Mr. Marcos, yung unity na campaign promise, no? Ni Mr. Marcos, bigo. Bakit? Yung kapartner mo nga, hindi. Yung kapartner nyo nga, paano hindi mabibigo? Yung kapartner mo nga nananawagan na unity and continuity, sinipa nyo eh. Hindi naman sinipa na literal, no? Napalayas nyo sa pwesto eh. Kay-unity mo, hindi mo nga ma-unite eh. Kay-unity nyo nga, o nagdala mismo sa unity, nagpanalo sa unity, hindi nyo ma-unite. Paano nyo ma-unite yung buong bansa? Ni-unite nyo yung mga kalaban nyo, yung mga nanira sa inyo, katulad nito Makabayan Black, yung mga nanira sa inyo, katulad nitong Dilawanan Kakampig. Yan ang kay-unity nyo ngayon. Laban sa kay-unity, laban sa nagpanalo sa unity. Opo, kiniklaim namin na kami nagpanalo. Kitang-kita nyo naman eh. Kaya naming mag-rally ng ilang araw, sunod-sunod. Eto, atin lang ha. Pinalalayas na nga namin eh. Yung mga nagrarally dun eh. Sinabihan na nga namin, uwi na po tayo. Tapos na po ang rally. Hindi kami alis dito. Kita nyo? Ganun po katindi yung mga Duterte supporter. Hindi sila aalis sa EDSA's line. Putya kayo, umulan lang, naglaho na eh. Second day, wala na second day.
Wala na po second day. Basa po tayo ng mga ilang balita. Ito po, ang nangyari po. Ito mga latest CHUA, House Committee on Good Government and Public Accountability is set to wrap up its investigation into Vice President Sara Duterte's alleged misuse of confidential fund. Ira-wrap up nyo na? Ano nahitan nyo? May nagawa ba kayong batas dahil sa investigasyon? Impeachment na. May impeachment. Ito pa isa. Major reforms. House panel pushes for transparency and confidential funds amid Duterte's probe. Yun po ang nahitan nila. Rekomendasyon. Ang trabaho nyo po, no? Ang trabaho nyo, CHUA, Congressman CHUA, eto sabi nyo malinaw to sinasabi ni Barbers. Huwag nyo kaming banata ng personal. Banatan nyo kami sa aming mga trabaho. Trabaho nyo gumawa ng batas. Anong batas ang nagawa nyo? Ira-wrap up nyo na Tapos na Sabi ni CHUA, tatapusin na nila. Sa Lunes, bukas. Tapos na bukas. Anong batas ang nagawa ninyo? Rekomendasyon na sana daw mas transparent. Pwede nyo naman mag-recommend na kayo kagad. Hindi na kayo nagpauso ng mga... Wala naman pala kayong batas na gagawin Anong batas ang nagawa nyo? Wala. Rekomendasyon lang na ipupush. Pusher pala kayo. Ipupush nyo ang transparency in confidential funds. Palpak po yung pinupush nyo kasi ang confidential fund, kaya po tinawag na confidential fund dahil confidential. Hindi po pwede maging transparent. Ako po walang alam sa batas. Dahil hindi ako abogado. Mali. Ako po hindi abogado. Marami sa inyo hindi rin abogado. Pero ang pagkakaiba natin, tagagawa kayo ng batas. Sa pangyayari niyan, nag-aksaya lang kayo ng milyon-milyon na budget. Wala naman pala kayong gagawing batas. 'Di ba? Tama si Marcoleta all this time. Dapat, bago mag-imbestiga, meron na kayo naiisip na batas. Kaya nga in aid. Kaya kayo nagpapatawag ng resource person para tulungan kayong magsulat ng batas. Hindi. Ang ginawa niyo para kayong korte na hindi naman kayong mga abogado. O ano ngayon nahita natin? Wala lang.